nagtitiwala, pagkat siya'y dakila. Ako'y nananampalataya, tunay ang kanyang salita. Si Jesus wala nang iba. Pag-asa, pag-asa, pag-asa. Panginoong Jesus, tulungan mo ako. Sino ang malalapitan? Sino may kakayahan? Sino ang makakatulong? Sino nga ba ang solusyon? Sino nga ang aking? Ako ay nagtitiwala, pagka siya ay dakila. Ako'y nananampalataya, tunay ang kanyang salita. Si Jesus wala nang iba. Pag-asa, pag-asa, pag-asa. Panginoong Jesus, tulungan mo ako. Ikaw ang malalapitan, ikaw lang ang maaasahan. Sino ang malalapitan? Sino may kakayahan? Sino ang makakatulong? Sino nga ba ang solusyon? Sino nga ang aking? Ako ay nagtitiwala, pagkat siya'y dakila. Ako'y nananampalataya, tunay ang kanyang salita. Si Jesus wala nang iba. Pag-asa, pag-asa, pag-asa. Panginoong Jesus, tulungan mo ako. Kaibigan ko, kandungan ko, sandigan ko. Salamat sa iyo, dakila ka, dakila ka. Ikaw ang kaibigan ko, kandungan ko, sandigan ko. Salamat sa iyo, dakila ka, dakila ka, Jesus. Ang iyong puso, Hob, sa Diyos mo isuko. Sa Kanya iabot ang mga kamay mo. Alisin mo ang kasalanan sa iyong mga kamay. Linisin mo sa kasamaan ng iyong tahanan. At taas noo kang haharap sa sanlibutan. Matatag ang loob, walang kinakatakutan. Mga pagdurusa mo ay malilimutan para lamang itong bahang nagdaan. Magliliwanag ang iyong buhay.
Higit pa sa sikat ng araw, ang buhay mong nagdilim ay magbubukang liwayway. Papanatag ang buhay mo at mapupuno ng pag-asa. Iingatan ka ng Diyos at bibigyan ng pahinga. Wala kang kaaway na katatakutan. Maraming lalapit sa iyo upang humingi ng tulong. Pasko na naman o kay tulin ng araw, Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli, tanging araw nating pinakamimithi. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli, ang pag-ibig naghahari. Pasko na naman o kay tuli ng araw, Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli, tanging araw nating pinakamimithi. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli, ang pag-ibig naghahari. Pasko, 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 Pasko na namang muli, tanging araw nating pinakamimithi. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli, ang pag-ibig naghahari. Praise the Lord, a blessed and wonderful evening sa inyo pong lahat. Maraming salamat sa ating Panginoon for this wonderful opportunity. Gayon din po sa ating mong beloved Bishop Lou and Pastor Norma for allowing me to stand before you. So, para sa ating pong panghuling GBS, I hope that everybody will put their attention sa ating pong pag-aaralan ngayong gabi. Napakahalaga po nito na alam ko pong marami na naman po tayo matututunan. But before anything else, tayo po muna humingi ng gabay sa ating Panginoon. Yung muna natin ating pong mga ulo, pikit po natin ating pong mga mata. Lord, we praise your name, we glorify your name. We thank you so much, Panginoon, for this wonderful night na binigay sa amin na muli makapakinig ng mga salita mo. Hayaan mo, Panginoon, ikaw po manguna sa aming pag-aaralan. Ikaw mangusap, Panginoon. Again, you feed us with your wisdom, your knowledge, and understanding. Hayaan mo, Panginoon, O God, na lahat ng aming mapapakinggan, Lord, ay
tumimo ito sa amin, Panginoon, at ma-apply namin sa amin pang araw-araw na buhay. Ilayo mo kami sa spirit of error, Panginoon, at mo ikaw lamang po ang maitaas sa oras na ito. Muli, sa iyo po lahat ng kadakilan at kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. So, praise the Lord, brothers and sisters. Ngayon pong gabi, naniniwala po ako na muli na naman po tayong tuturuan ng ating Panginoon. Ang bawat isa po sa atin para makamtan po natin yung tunay na kagalakan sa ating mga puso. Ganyan po yung contentment po sa ating pong mga buhay. Ang sabi po sa Luke chapter 2, verses 11 and 12. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. So brothers and sisters, although Christmas was not mentioned in the Bible, pero naniniwala po ako, yung essence po nito ay nandun pa rin. Dahil alam naman natin na isang araw ay ipinanganak po ang ating Panginoong Hesukristo. Now meanwhile, some of us know that God uses angels to convey His message to people. Gumagamit po siya ng anghel. Kaya po sa Luke chapter 2 verse 9, and behold, an angel of the Lord stood before them. Meron pong lumitaw na anghel. And the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Take note, they were greatly afraid. For your information, yung pong angel of the Lord was a designation na ginagamit po throughout the birth narratives or yung pong sa mga kwento. Kaya lang, ano po ba ang purpose ng anghel? Yan po ang tanong. Ang sabi po sa Luke chapter 2 verse 10, Then the angel said to them, Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. Brothers and sisters, normal po yung pagiging takot po sa kanila. Common reaction po sa kanila yan pagka meron po mga lumilitaw po na mga anghel, yung mga angelic appearances. That is why encouragement was needed. Kaya sinabi nung anghel, I bring good news or good tidings of great joy. At yan po yung dahilan or yan po yung purpose nung anghel. However, another question is, bakit mayroong joy? Ang sabi po sa Luke chapter 2 verse 11, For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. So according to some Bible scholars, marami daw pong Jewish people ang naghahanap po para po sa isang potential political leader. Bakit? Para iligtas po sila palabas po ng Roman Empire. While ang iba naman po were hoping for a Savior. Para saan? Para iligtas naman po sila, magmula po sa mga sakit-sakit, sa mga physical hardships. At itong announcement na ito ay it concerns that the Savior would deliver them from sin and death. So that means kaya po sila mayroong great joy because a Savior was born. So ibig sabihin, ang good tidings ay nasa kanila. However, there are signs na sinasabi regarding sa Savior. What are those? Isa-isahin po natin or ano-ano po yan. Unang-una, yung pong first sign, a babe wrapped in swaddling clothes as found in Luke chapter 2 verse 12. So brothers and sisters, sa mga Jewish marriages po, one of the greatest gifts that could be bestowed upon them was to have children, yung pong magkaroon po ng anak. And especially to have sons, yung mga anak na lalaki. Bakit? Kasi po, this is because the Jews waited for the coming of their Messiah. At ang bawat Jewish family po ay namumuhay sa pag-asa na yung pong anak po nilang lalaki would be that promised Messiah. Yun yung inaasahan nila. So therefore, ang mga anak po were truly considered to be the salt of the earth. At kasunod naman po yung pong procedure ng newborn baby being swaddled. Ang sabi na iba, swaddling band. However, which way mga kapatid, what exactly was a swaddling band or ito pong swaddling clothes na sinasabi? For your information, ito po ay gawa po sa isa pong linen or cotton material and was 5 to 6 yards long, so around 15 to 18 feet. At yung pong salt naman po ay dinudurog po yan ng midwife until it was into the form of a fine powder. Talagang magiging powder na siya, durog na durog sa madalit sabi.
At once, pinanganak na po yung baby. Ito pong midwife, ang ginagawa niya una ay hinuhugasan niya po yung baby sa tubig. Then, meron pong kapirasong cloth about a square yard na sukat na doon po ilalagay yung bata na naka-diagonal position. Bilang saan? Bilang kostumbre po nila. At yung pong katawan naman po ng bata was sprinkled gently at tapos nirarab po yan ng finely powdered salt, yung pong dinurog na asin. Now, what about the second sign? It was the manger. Sa verse 12 din po natin matatagpuan yan. Now, ito pong salitang manger comes from the Latin word munducare. Ibig sabihin, to eat or kumain. Ang manger po is a wooden or it is a stone feeding or food box that holds hay para sa mga larger farm animals, yung mga malalaking hayop katulad ng cattle, ng mga kabayo, pati yung mga donkeys. At ang mangers po were located wherever livestock were kept, kung saan tinatago yung mga alaga nila. Katulad ng stables, corrals, or yung mga kuweba. At sinisiguro po nila parati ng mga farmers po na meron pong pagkain sa lahat po ng oras para hindi po magutom po yung mga alaga nilang mga hayop. So sa madali sabi, ito po yung pinakalalagyan ng pagkain ng mga hayop. Take note, pinakalalagyan po ito ng pagkain ng mga hayop. So food box nga po siya. And if we are going to analyze it carefully, brothers and sisters, do you think there would be joy in that manger? Imagine, si Jesus Christ po, nasa ganun lang, nilagay si Kristo sa manger, sa food box, sa kainan ng hayop. Ladies and gentlemen, pag sinabi po nating manger, it seems like it is a sign of poverty. Kaya pwede po nating isipin na wala pong joy sa manger. At kung tutusin, wala pong nakakatuwa or wala pong nakakasaya sa manger kung doon ka ipapanganak. But on the other hand, sa worldviews po kasi, pag sinabi po nating joy, mabibili natin lahat ng bagay, lahat ng gusto po natin, katulad ng magagandang bahay, magagandang kotse, yung mga alahas na mamahalin, relo na mamahalin, sapatos, etc., etc. Yung pong lahat ng kalayawan sa mundo. Yung mga magagandang lugar na gusto mong puntahan, mapupuntahan mo. Nagagawa po natin yan. Yan po yung pinaka-definition ng joy sa world. In fact, even inside the church, yan din po ang basis ng ibang mga Kristiyano. Bakit ko po sinabi? Kasi po ang ibang tao, masaya lang po pag mayroong pera. At iba naman po, malulungkot pag walang pera. Lalo na po sa panahon po natin ngayon, dahil malapit na magpasko eh. Pag tinatanong mo ang iba, bakit malungkot? Sasabihin sa'yo, sasagot, kasi wala akong pera eh. Pero pag punong-puno po ang bulsa, ang saya-saya po niyan. Mas madalas po kaysa sa hindi. Although hindi ko naman po nila lahat ng tao ay ganito. So masisigla po ang karamihan. Punong-puno ng joy, nandun ang kagalakan. Which should not be the case, brothers and sisters. Dahil hindi po enough. Basis po ang pera para tayo po'y magkaroon po ng kagalakan. Kaya nga kung babalikan po natin ng manger, ang tanong po dyan ba sa manger na yan ay meron kang matatagpuan or makikitang joy or kagalakan? Meron. Bakit ko po sinabi? Ang sabi sa Luke chapter 2 verse 13, and suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, brothers and sisters, here we can read na yung pong mga angels were praising God. Nagpupuri sa ating Panginoon. So, meaning to say, nandun po yung kagalakan po sa kanila. Bakit ko po sinabi? Dahil hindi po yung makakapag-praise kung wala pong joy, kung hindi po sila masaya, kung wala yung kagalakan. At kung mapupuna po ninyo, nung una isang angel lang po. Then sumunod ay multitude of angels na. Dumami na, ibig sabihin. And what was the message of the angels? Luke chapter 2 verse 14. Glory to God in the highest and on earth. Peace, goodwill toward men. Brothers and sisters, yung pong glory to God in the highest means Gloria in excelsis Deo. For your information, ito po yung unang-unang mga salita sa Latin Vulgate translations. Mga kapatid, ang Roman world po,
was experiencing what they called the Pax Romana or yung pong Roman peace. So, ito po is more on the external side. Kumbaga, panlabas lang. Yun lang po sa kanila. Ibig sabihin, mababaw. Yung sinasabi nilang peace or Roman peace na tinatawag. So, however, ito pong mga angels po proclaimed a deeper and more lasting peace, which is the peace of mind and soul, made possible through Jesus Christ. At kaya siya tinawag na Prince of Peace. And the Lord knew na pagdating po sa mundo ay nandirito po ang lahat ng kaguluhan, andirito ang confusion, andirito ang mga struggle sa buhay po natin na hindi po mawala-wala. Kaya hindi po tayo napapayapa. Kasama din po yung global crisis, yung mga commotions na yan. But God offered peace para sa bawat isa po sa atin. Now, talking about peace, is there really peace in the manger? Tingnan po natin sa Luke chapter 2 verse 7. And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. Wala na pong room sa inn. So mga kapatid, this was the only indication that Jesus Christ was born on a stable kung saan andun po yung mga hayop na kumakain because there is no vacancy at the inn. Wala nang lugar, wala nang bakante. So wala silang matuluyan sa madaling salita. So mga kapatid, pag sinabi po nating inn sa Israel, yan po yung mga magagandang hotel sa kanila. And people who came into the hotel or ito sa mga inn na ito are usually mga businessman po yan, mga negosyante. May mga pera, mayayaman sa madalit salita. Unfortunately, pagdating kay Jesus Christ, He was rejected. So, ito po si Mary, tsaka si Joseph was also rejected. Lahat sila rejected. At gaano po kasakit ang ma-reject? Naniniwala po ako at some point in our lives, majority of us have experienced rejection. Simula ng mga bata pa tayo, hanggang sa nagkaedad po tayo, hanggang sa ngayon. Iba't ibang klase po mga rejection. Minsan, hindi ka matatanggap sa trabaho. Minsan, outcast ka sa school. Or perhaps, nabasted ka ng nililigawan mo. Or inayawan ka ng kanegosyo mo. Or ayaw ka ng katrabaho mo. Or ayaw ka ng boss mo. Pero dito po natin makikita kung bakit po sila ni-reject. Dahil po nakita po kasi yung itsura po nila. Mga kapatid, alam natin that Joseph was just a carpenter. Karpintero lang eh. At alam natin na hindi po gaano kalakasan kumita po yan. Saktuhan lang. Madalas para sa pamilya lang. O minsan, baka kinukulang pa. While si Mary was an ordinary woman. So sa paningin po ng mga tao, kumbaga, nothing special po sa kanya. But, in the eyes of God, she is someone special. Why? She was chosen to give birth to Jesus Christ. Kaya kung sa mata ng world, sa mata ng mga tao, hindi po special si Mary, ordinaryong tao si Mary, pero sa harapan po ng Diyos, special po siya. Dahil siya po yung nagdala or nag-carry, siya yung naging vessel. Napili siya para maging vessel para para ipanganak si Kristo. Moreover, nakita po kasi na mahirap lang po sila. Hindi po sila tinanggap. Dahil marami pong pumupunta na mayayaman sa mga inn. Yun po yung inuuna nila. Yun yung pinaka-priority po nila. That is why they suffered from rejection. At naniniwala po ba kayo, if si Jesus Christ po ay nagkaroon po ng magulang na mayaman, probably wala sa manger ang Panginoon eh. Kasi nga po, mayaman po sila. Hindi sila marireject. May pera po sila eh. Para makakuha po sila ng isang maayos na lugar. At malamang, nasa magandang crib po ang ating Lord. Wala po sa manger, wala po doon sa food box, wala po doon sa kainan ng hayop. Kaya lang, we are not going to have the real joy. Bakit ko po sinabi? Dahil kung nasa magandang crib ang ating Panginoon, kung ako po siguro yung magulang ng batang na nasa crib, hindi po ako masisihan ng wala po mga accessories. Marami kang pampaganda na ilalagay po dyan, yung mga accessories na ikakabit mo. At pera po ang gagamitin po natin para ipambili ng mga add-ons, ng mga accessories. At pag pera po ang binili po natin or ginamit po natin, ibig sabihin ay kakayod tayo ng kakayod.
para lang po ma-provide kung ano po yung kailangan ng bata para doon po sa crib niya. At yung po mga laruan na nakasabit po, nakikita po natin yan eh. Kung meron kayo nakikita sa mga mall, sa mga tindahan, meron yan, may nilalagay po yan. Baka meron pa yung mga Bluetooth speakers o baka meron pang lalagyan ng iPad yan para nakakapaglaro yung bata. So yung mga pang-aliw sa madalit sabi sa bata para hindi po mainip yung bata, para hindi umiyak yung baby. So sa madalit sabi, aayusin mo na maigi yung crib para sa bata at para gumanda. So ibig sabihin, kung ang crib po ang pinaglagyan ng bata, ang hirap makontento. Dahil iisipin natin po yung lahat ng bagay na magaganda na ilalagay mo sa crib para masihan yung baby, para maaliw yung bata, lalo na pag marami kang pera, sobra-sobrang pera mo. But once you are in a manger, kahit anong gawin po natin, it will remain a manger. And it will always be, kasi nga po, it was not meant para paglagyan po ng baby. But it was meant para kainan po ng hayop. Kaya kahit anong accessories po ang ilagay po natin dyan, ay manger pa din yan. Kaya magkakasya ka na lang dyan sa ganyan. Pipilitin mo magkaroon ng contentment at satisfaction. At sa Diyos ka na lang aasa. At naniniwala po ba kayo? Ang iba po sa atin, kaya wala pong joy, wala po yung kapayapaan sa iba dahil hindi po marunong makontento. Kung minsan, hindi tayo nakukontento sa pagpapalang binibigay ng Diyos sa atin. But do you believe na yung blessing na binibigay sa atin ng Diyos ay sapat-sapat na yan kung minsan ay sumusobra pa? Bakit? Brothers and sisters, ladies and gentlemen, ang isa po sa dahilan kaya hindi po nagiging sapat yung mga pagpapala na natatanggap po natin. Dahil ang iba po sa atin, wag kayong magagalit, ay madalas mo kasi sumasabay po tayo sa world. Ibig sabihin, para bagang nasa crib po tayo. Sumasabay po tayo sa uso. Kung ano meron, kung ano ang in. Alam niyo mga kapatid, wala pong masamang sumabay. For as long as, kaya po ng bulsa. Pero kung nasa manger ka, hindi mo naman kaya, hindi ka makakasabay dyan. Dahil alam mo, yun na yun eh. Kaya makukontento ka na lang kung anong binigay sa'yo ng Lord. At hindi ka na sasakit ang ulo or hindi ka na mag-iisip pa. Kasi nandun na yung joy sa'yo, nandun yung kapayapaan sa'yo, andun lalo na yung contentment sa'yo. But take note, if we are not contented, kung ano man ang meron tayo, kung ano man ang binigay ng Diyos sa'yo, sigurado po yan, we are going to spend the rest of our lives striving and working for it. At wala po yung joy sa atin. Perhaps mawawala din yung kapayapaan sa'yo, nandun ang stress, andun ng too much pressure, kayo dito, kayo dun, kakayod tayo ng kakayod, naghahangad tayo ng gusto para sa bata, para mapaganda at mabigyan ng maayos sa buhay, although wala naman po masama dyan. Pero dyan yung po makikita yung pagkakaiba ng crib at ng manger. Mga kapatid, hindi ko po sinasabi na hindi na tayo magsusumikap sa buhay, hindi na tayo mag-aambisyon sa buhay, hindi na tayo maghangad na umasenso sa buhay. Mga kapatid, hindi na tayo magtatrabaho, of course, kailangan pa din po natin kumayod at magsumikap. Wag lang po yung up to the point na stress tayo, wherein halos na magkasakit na tayo, hindi ka na makatulog sa sobrang pressure sa buhay, lalo na hindi ka na makadalo ng gawain ng Panginoon. Kaya nga sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 9, but those who desire to be rich fall into temptation and a snare. Imagine that, yun daw lahat na naghahangad ng pera, na yumaman, can easily fall into the devil's snare or trap or distraction. That is, once we give into the temptation. Kaya nga po, ingat. Wag lang pong labis or wag lang pong sobra-sobra para hindi po tayo mapahamak at the end of the day. Meaning, brothers and sisters, kung ano man po ang ibinigay ng Diyos sa atin, binigyan ka ng konti, makontento ka. Binigyan ka ng kapiraso, makontento ka. Okay lang din. Alam niyo mga kapatid, kung mapapansin po ninyo, madalas po kasi kapag magkakamustahin po natin ang mga negosyo na iba, trabaho, pamilya na iba, ano madalas ang sinasabi na iba? Mahina, ito, payatang kita, manipisan kita, kulang, maliit, hindi kasya sa pamilya ko. Puro ganun po ang madalas natin maririnig. Mga kapatid, dapat po pag tinatanong tayo, kamusta negosyo mo, kamusta trabaho mo, kamusta pamilya mo, dapat ang sagot natin, good, maganda, okay, maayos, kahit alam mo deep inside na hindi talaga maganda, pero yan dapat ang salita.
Alam niyo po kung matututo lang tayo makontento doon sa mga binibigay po ng Diyos sa atin. Brothers and sisters, believe me, naniniwala po ako, lalago at magkakasya po yan kahit na ang hirap po ng buhay. At titiyakin ko po sa inyo, dadami po yan at lalo kang pagpapalain ng ating Diyos. Just be contented. Meanwhile, another question is, saan po nanggaling yung baby na nasa manger? In Luke chapter 1 verses 34 to 35. Then Mary said to the angel, "How can this be, since I do not know a man?" And the angel answered and said to her, "The Holy Spirit will come upon you." Ibig sabihin, ang Holy Spirit po ang trumatrabaho sa miracle. Kaya nagkaroon po ng baby doon. And if we can imagine, nung nandun po ang Lord sa manger, there was contentment. At naniniwala po ako na once nandun po ang contentment, magkakaroon ka ng kagalakan. Of course, yung kapayapaan nandun sa iyo. Sapagkat doon po sa manger, gumawa po ng miracle ang Diyos by the power of the Holy Ghost. However, nasa na po ba yung manger ngayon? Yan ang tanong. Alam natin, wala na po yung literal na manger dahil nangyari na po ito, matagal na. Kaya nasa na ngayon? In Ephesians chapter 3 verse 17, that Christ may dwell in your hearts. Ibig sabihin, the manger is now in our hearts. Meaning, si Jesus Christ po dapat ang laman ng puso po natin. Therefore, yan na po yung spiritual manger. At kung ang heart po natin ay ang spiritual manger at nasa manger po ay meron pong joy, andun po yung kapayapaan, of course, titiyakin ko po sa inyo, nandoon po ang Holy Ghost. At nandun din po ang miracle, nandun din po ang contentment. Pero pag hindi po tayo nakukontento, para bagang inilalagay po natin ng Lord sa crib. Pero pag tayo po'y kontento, inilalagay naman po natin ng Lord sa manger. So therefore, once we learn how to be contented and be thankful to God and learn not to complain, wag tayo puro reklamo sa mga bagay na dumarating po sa atin, ibig sabihin nasa puso mo na ang manger. That is why, ngayon pong araw na ito, anumang bagay na ipinahintulot sa inyo ng Diyos, all you have to say is, "Thank you, Lord." Makontento tayo. Dahil ang Diyos po ang bahala po sa pangangailangan po natin. Huwag po tayong matakot sa manger. Because once you have Jesus Christ, kumpleto ka na pag nasa iyo si Kristo. Wala nang kulang sa atin dahil nasa iyo na po ang lahat. Because He will supply. Well, kapag nasa crib ka, ang daming kulang, dagdag ng dagdag, mayat-maya dagdag. Pero sa manger, wala ka nang idadagdag pa. But rather, ang Diyos po ang magdadagdag ng kakulangan sa buhay po natin. Pansinin po ninyo, yung iba po sa atin nalulungkot dahil Paskong Pasko, malapit ng Pasko, ang iba walang pera. Mga kapatid, pag sinabi po natin Christmas, sabsaban po ang ibig sabihin yan. While, pag ginawa naman nating manger yung puso po natin, nasa iyo ang prosperity, nasa iyo na ang lahat ng kailangan mo. Hindi na po natin kailangang hangarin pa dahil kusa po yan dadating o dumarating sa atin. Bakit? Because Jesus Christ was lying in a manger. And this is our title for today. So kung mapupuna po ninyo, nung dumating po yung mga wise men, hindi po yung nasa crib po ang binigyan po ng ginto, ng frankincense, ng myrrh, but rather yung pong nasa manger. Dahil po ito po si Mary tsaka si Joseph did not complain, but became contented with their situation. Ano po ibig sabihin? Once nasa manger ka, kahit hindi mo hanapin yung ginto, yung mga pagpapala, kusang dumarating yan sa atin. Sa crib, tayo ang kakayod para sa ginto. Pero yung nasa manger, hindi na naghahanap. Nagugulat na lang, dumarating ng kusa, nang dumarating. Bakit? Because we have made our hearts as the manger wherein Jesus Christ would dwell. So once again, maraming salamat po sa napakagandang mensahe na binigay ng Lord sa atin. A very simple message, hoping na lahat po tayo matandaan natin to. At di lang po basta matandaan, kundi ito po'y ma-apply po natin sa ating pong pang-araw-araw na buhay. So dyan po natin makikita yung pagkakaiba po ng crib at saka po ng manger wherein Jesus was lying.
Well, meanwhile, to all our first-time viewers, napaka-timely po ng message na ito ngayong gabi dahil ang pagiging contented po ay isa po yan sa mga bagay na nawawala po sa maraming tao. Maaari ang ilan po sa inyo ay nasa parehas kang sitwasyon, nakakaramdam kayo na parating may kulang sa buhay mo, ang daming kulang, naghahanap ka na para makumpleto yung buhay mo. Kaya ngayong gabi ay napakinggan po natin na once we have Jesus Christ in our hearts, ay wala na magiging kulang sa iyo. And you will feel complete. But all you have to do is to accept Jesus Christ as your personal Savior and believe in His gospel for you to be saved. Now, please listen to me sa lahat ng mga first-time viewers. Pag sinabi natin salvation, in Ephesians chapter 2, verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you received and in which you stand, by which also you're saved, if you hold fast that word which I preach to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at maniwalaan. Kaya lang pong ang tanong is believing enough. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, itutuldok, or matatapos na po tayo doon, or hihinto na po tayo doon. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4, verse 17, for the time must come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan, ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? Sa madaling sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Ibig sabihin, once tayo po'y naniwala, tayo po'y nanampalataya, kailangan lakipan po natin ng pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, but rather we need to obey the gospel of Jesus Christ. But the question is, how will you obey? Paano po ba tayo susunod? Ang sabi po sa Acts chapter 2, verse 38, then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. Ulitin ko, be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. Hingi tayo ng tawad sa Panginoon. At naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, ang dami mong kasalanan, ang bigat na nagawa mo na kasalanan sa Panginoon, na ikaw na yung pinakamasama at pinakamaruming tao sa balat ng lupa, but for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating po mga puso, dahil yan po yung tinitignan ng ating Panginoon, yung taos-puso na pagsisisi. Believe me, brother, sister, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po, papasok yung pong death to sin. So yun po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismo sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig, in the name of Jesus Christ po yan. Ang sabi po sa Romans chapter 6, verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So sa malalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. And take note, hindi po ito pag-aalis ng dumi ng katawan, kundi ito po'y pag-aalis at paghuhugas po ng ating po mga kasalanan. So yun po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating po regeneration na nabanggit po sa Romans 8:11. So sa madalit sabi, tayo'y mababago na po. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi, sa lahat ng mga first-time viewers, lahat tayo may kahinaan. Pinipilit po natin minsan magbago, minsan 1 buwan, 2 buwan. Sa susunod na panahon, bumabalik tayo sa dati, tapos pipilitin na naman natin magbago. Sa mga susunod na panahon, babalik na naman tayo ulit sa dati. Bakit? Sarili mo lang. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan yung sinasabi nating power. Power to overcome all our weaknesses. At yan din po, yung magpapaalala po sa atin
para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po 3 bagay na ito kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng mga first-time viewers na nandirito, pwede po ba na itaas po natin ang ating 2 kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po natin ang ating mga ulo. Ito po yung pagkakataon po natin. Kung naghahanap kayo ng contentment, ito po ang number 1 step ay kailangan mapasa inyo or tanggapin po ninyo si Kristo. So habang binabanggit natin ang panalangin ito, nandun na humingi tayo ng tawad sa ating pong Panginoon, sa lahat ng ating mga pagkakamali, sa lahat ng ating pong mga pagkukulang. So please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa 3 araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun po yung first step. Para sa pangalawang step, andyan po yung mga telephone numbers po natin. Sa baba po ng screens po ninyo, pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. Otherwise, you can directly message us sa ating mga FB page. Iwan lang kayo ng mensahe para masagot po namin to give you further instructions. So sa pagkakataon pong ito, this will be our last General Bible Study for the year 2024. Kaya muli, maraming salamat po sa pagsuporta po ninyo sa gawain po ng ating Panginoon. Sa buong isang taon, sinamahan niyo po ako, sinamahan niyo po kami. Maraming salamat po on behalf of our family, on behalf of the main church, on behalf of our beloved Bishop Lou and Pastor Norma. Thank you so much sa walang sawa na pagsuporta po ninyo. Naway patuloy po natin po i-meditate yung lahat ng ating po napapakinggan, i-apply po natin ito, yung lahat ng ating po mga natututunan po dito sa GBS. At wag rin po kayong mawawala. This Sunday, December 15, wag po ninyong kalimutan our evangelistic event entitled Peace on Earth, Goodwill to Men. 9 a.m. po yan sa Cuneta, Asolon. So please, we are expecting everybody to participate, to attend po. Dahil napakaganda po ng gagawin na naman ng ating Panginoon sa December 15. Suportahan po natin ang ating pong gawain. Mag-invite po tayo as many as we can ng mga loved ones po natin, mga kaibigan po natin, mga classmate natin, mga kaopisina po natin, lahat ang mga kakilala po natin, buong pamilya po natin ay dalhin po natin sa December 15. Huwag niyo pong kalimutan, sa Cuneta, Asolon pa rin po yan, 9 a.m. po mga kapatid. So once again mga kapatid, maraming salamat po at bago po tayo maghiwalay, minsan pa tayo po'y manalangin sa ating Panginoon, magpasalamat po tayo sa Kanya. Lord, maraming salamat, Panginoon o God, sa buong isang taon na sinamahan mo po kami dito. Salamat sa mga learnings na binigay mo sa amin. Salamat sa encouragement. Salamat, Panginoon o God, sa kalakasan. Salamat sa mga blessing na binigay mo, sa mga instructions, even the rebuke. We thank you so much, Panginoon, sa lahat ng mga salita mo. Hayaan mo ito'y tumimo sa aming mga puso't isipan at ito po'y ma-apply namin sa aming mga pang-araw-araw na buhay. And Lord, we look forward for next year, sa mga panibagong revelation, sa mga panibagong mga ituturo mo pa po sa amin. And Lord, I pray that you continue to bless us all throughout the week and all throughout the holidays, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa, Panginoon. May your protection be upon each and every one of us. And may your blessing be each and every one of us, Panginoon o God. Hayaan mo, Panginoon o God, na punuin mo ng kagalakan ng aming mga puso, Panginoon o God, hanggang sa magdaos po ang mga holidays na darating. Muli, we give you all the glory, all the honor, and all the thanksgiving and praises in Jesus' name. Amen. So once again, wishing you all a Merry Christmas and a prosperous New Year. God bless every one of you, and to God be all the glory. Sing a little louder. Sing a little louder.
it aloud.